Ngayon, makikipaghuntahan ako at makikipagkwentuhan kay Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Tomas Ibay. Kung paano nangyari ito, etc. Okay? General Ibay, sir, magandang gabi. Welcome to the show. Magandang gabi, Karine, at sa lahat ng mga tagapakinig natin. Pakikwento nyo, ano ba nangyari ito? Lulong sa casino, dating empleyado ng pinagnakawang grocery, etc. Kung paano nangyari ito, paano nyo rin nahulit, na-aresto, etc. Go ahead po, General Ibay. Yes, nangyari ito nung gabi ng November 27. Actually, November 26 pa yon. Kaya lang, na-discover na ito nung November 27 nung ating nung empleyado mismo nitong grocery o yung Dali. Ang nangyari, pagpasok nila sa umaga, itong dalawang empleyado, napansin nila na merong basag na salamin dun sa opisina nila. Basag. O, ngayon, pinasok nila. Pagpasok, hindi na gumagana yung kuryente. So, parang naka-shutdown na yung mga breaker. At napansin nila, yung CPU nung CCTV, kung saan naka-record yung mga pangyayari dun sa loob, ay wala na rin. Kinuha rin? Kinuha rin. Then, umikot sila, nag-check sila, nakita nila na yung safety vault nila ay merong gumalaw, ano? Kaya lang, hindi pa nila nabuksan kagad kasi yung susi nila hindi gumagana. So, that happened mga past 5:40 a.m. Hinintay na ngayon nila yung technician nung mismong gumagawa ng vault. Ngayon, nalaman na lang nila nung hapon, around 2 o'clock, past 2 p.m., na nawala na pala sila ng mahigit kalahating milyon, parang 556,000 pesos na nandun nakatago sa vault. And nung nalaman nila yon, nag-report, saka lang nila nai-report sa kapulisan. So, ang mga kapulisan natin, hindi na nagsayang ng panahon, tinanong nila kung merong CCTV yung itong grocery store natin. Meron nga, ang problema nga lang, hindi ma-review kasi yung mismong recorder noon, tinangay na rin itong suspect natin. So alam niya. Ngayon ginawa nila, lumabas sila, nag-check sa lahat ng mga CCTV dyan sa barangay, na yun ang nagbigay na sa kanila ng lead kung sino itong tao na to. So immediately nag-follow up. At sa kabutihang palad nga, na-recover nga natin yung mahigit kalahating milyon na cash. Wow! Intact pa? Intact pa, sir? Nakuha nyo? Intact pa po yung cash na nakuha. Ngayon, yung kulang doon, ang ginawa na pala nitong suspect natin, naipasok na niya doon sa kanyang cellphone at ginagamit na niya, pinantayan na niya doon po sa online. Ganun po ang pangyayari. Opo. Ngayon, yan po ang nangyari. Ang sistema pala, nung nag-imbestiga na tayo, ang ginawa pala nitong suspect natin, ito pala ay dating empleyado, no? Kaya alam niya yung pasikot-sikot sa loob. Tinanggal na siya a month ago dahil dun sa marami na siyang nadidispal kong pera. Dahil siguro sa pagkakalulong na sa sugal. Yun daw po ang dahilan ayon dun sa investigasyon natin. Yun ang po, Karine. And then ang ginawa nito, pumasok pala siya sa loob, nagsuot din siya nung dati niyang uniforme kaya hindi siya napansin. Nung sinasaraduhan na yung grocery, nandun na siya sa loob, nagtatago. Nandun na. Nagpaano na siya, nagtago na siya sa loob. Nagpaiwan na doon sa loob? Opo, nagpaiwan na siya. Tapos, doon na, sinimula na niyang ransakin yung mapapakinabangan niya. Alam niya, siyempre, dating empleyado, alam niya kung saan yung vault. Ganun po. So, we were able to account 500,000 pesos cash, more than. And then yung natira, yun nga po, inamin niya na niload na niya doon sa bank wallet niya at ginamit na niya pong pantaya. Magkano na-load niya sa kanyang bank wallet? Wala po kung specific, pero yun pong hindi po natin na-recover, ayun po yung nakalagay sa bank wallet niya. So dahil mabilis yung naging action natin, na-recover natin yung pera na dapat sana kung hindi natin, baka nagastos na niya. Sigurado yun. So dito natin napatunayan, General Ibay, sir, na yung pag-install pala ng CCTV sa mga barangay, talagang napakalaking pakinabang, ano ha? Oo. Ang kadalasan po kasi na nasusolve namin,
na mga krimen ay dyan po sa mga CCTV po ng barangay. Napakaganda po ng ugnayan po namin dyan eh. At kasi ang ginagawa na po ng kapulisan natin, hinahanap na po, wala pa pong nangyayari. Minamapa na po namin kung saan po yung may mga CCTV ng barangay para in case po na may mga ganong problema, na pupuntahan na namin yung barangay na nakakasakop. At saka meron po kaming Viber group, mga grupo pong ganon, na nagtutulungan na po ang kapulisan at barangay. Ang nahirapan lang po kami, yung mga private residences kasi hindi naman po namin pwedeng katukin yun eh. Yes. Samantalang si barangay, 24 hours may duty naman po doon. Kaya natutulungan po tayo. Very good. So in other words, sir, medyo malaki naging tulong nito sa operasyon ng mga polis. Pagka ang krimen katulad nito dahil ano ba, nabawasan ang trabaho ng Intel natin? Pagka ganito? Ito pong nangyari na krimen na to, nangyari po kasi sa loob. Opo. So, ang sistema, nag-rely din po kami talaga sa technology pagdating dito. Kasi hindi naman po siya nagnakaw sa labas, sa loob po ng isang establishmento. Yes. Ang naging susi po rito, Karen, yung maagang pagresponde natin. Correct. At dahil po sa availability po ng gumagana po yung mga CCTVs natin sa That's paligid. correct. Saan nyo nakuha yung perang mahigit na 500,000? Nasaan nakalagay? Doon din po sa kanya, kung saan siya nakatira. Diyan din po sa area ng Tondo. Kaya nakuha na po natin. Kaya yun nga po. Pati, ganun din po yung ninakaw din niya na yung recorder. Opo. Nakuha nyo? Na-recover din po yun. Kasama rin po sa na-recover yun. Very good. Very good. Very good. Ano ba? Matagal na raw ba itong lulong sa casino? May pamilya ba ito? Wala po, pero matagal na po siyang lulong dahil sa Kaya nga, yun pa yung dahilan kung bakit nga ho siya natanggal sa trabaho in the first place. Noon pa talaga. Yun po. Aya't dahil dati siyang empleyado, nag-take advantage din po siya sa kaalaman niya sa loob kung saan na itatago ang pera. So, we might advise yung mga employers natin, tingnan natin maigi yung background ng mga ini-employ natin. Kasi siyempre, dun po napupunta. Pagka hindi ho natin nakuha na ng magandang background yung ating mga empleyado po. No, hindi pa moderno ang ating panahon. Pag ikaw ay magsusugal, pupunta ka para magkalaro. Ngayon, kahit nasa bahay ka, pwede kang maglaro dahil online. No po? Tama po yan, Karen. At the tip of your fingers, nandun na po lahat na po ng impormasyon na pwede po nating kunin ay nasa dulo na po ng ating daliri. Kaya dapat po paging responsable po tayo. Correct. Opo. Ay naalala ko tuloy, di ba? Alam din naman ito, General, di ba? Yung online sabong hanggang sa ngayon, may 30 mahigit pang pulis ang hindi maintindihan ko na may 30 sabongero pang nawawala. Kaya pinatigil yan ng dating Pangulong Digong, di ba? Ay nagka-hetot-hetot yung online sabong, di po ba? Yes, talagang mahigpit nating binabantayan yan kasi napakahirap pong kontrolin. Gawa nga po ng sinasabi natin ay nasa mga cellphone na nung mga bago po ito pinatigil. So, alam natin na nagkakaroon po ng social problems po ito. Naapektuhan yung tao mismo, yung kanyang pamilya, yung kanyang trabaho. At minsan, ito nga po, napupunta na sa ganitong klaseng krimen, may napapakialaman na hindi niya pera, napupunta na rin po sa pagnanakaw. Correct. Pagnanakaw yan, pagka walang-wala na manakaw yan yung iba, para din yung mga adik. Pag adik na, nauubos na unti-unti yung gamit sa bahay. Bandang uli pag wala nang makuha, pagka ikaw i-addict na sa isang bagay, sa sugalman o sa droga, ay time will come kasi na kung anong natitirang pamamaraan, mang-hold up ka, etc. Papatay ka kung kinakailangan para magkapera. Hindi po ba? Yes, yun po yung matagal namin, yun ang mga iniiwasan po natin. Kaya bukod sa pagpapaalala, pinapaigting natin yung ating operation laban dito sa mga online na gambling na ito. Particularly yung pinagbabawal, Yun po ang inaano natin. Hinahabol natin. Okay. Yes, ito bang online casino, is it legal? Legal yan, no? Meron pong sanction po ng gobyerno natin. Meron pong hindi. Ayun po. So may mga locations naman yun kasi kung saan naman Pero yung itong kinalulukuhan itong nahulin yung suspect, legal kaya yun? No? May sanction ng gobyerno yun? Kanya pinaglalaroan na yun? Yun pa yung tinitingnan po namin kung ito po ay sanctioned. Pero most probably yung mga ganong klase baka hindi po.
Nako, talaga nga naman. Oh. Moderno na kasi yung panahon, General, kaya ang dami na nagbago, no? Yun nga po, talagang parang buwan-buwan o minu-minuto meron pong Bago? mga ino-offer po ng mga ganyan. Kaya dapat po, nag-iingat po tayo kasi sayang po yung mga perang pinaghirapan natin, kawawa yung pamilya natin. Ang pagiging moderno ng buhay, hindi puro pakinabang eh. May kasama ring perwisyo, di po ba, General? Tama po, napapabilis po ang ibang bagay, kaya lang lahat po nagiging mabilis. Mabilis ang Correct. impormasyon, Oo. pero yung pera po natin mabilis din pong nawawala pag hindi po tayo nag-iingat. Yun ang pinakamasakit. Pero siguro, kayo ba may paghahanda na? Iba ko ng kwento, malapit na ang Pasko eh. Nasa inyo ang Divisoria, naandyan ang maraming siksikan ng tao. Kayo ba may mga sa air ng Divisoria at Binondo na yan? Meron na ba kayong nakalatag na seguridad na gagawin ninyo? Itong paglapit ng Pasko na ito? Tama po kayo, Karen. In fact, bago po ito, may naging malaking kaganapan dito sa Maynila. Ilang sunog po yung nangyari po ngayon. Opo. May Tama. nangyari po malaki po dito sa may Isla Puting Bato. Opo. Nasundan naman ng meron dito po sa may Sampaloc at meron din naman po dito sa may Quiapo. So, itong mga series po ng mga sunog na ito, nagpapaalala po ang ating mahal na mayora na lalo po nating pagbabantayan yung mga bagay na nagiging cause ng sunog. Aha. Yun po yung napapag-usapan, yun po yung kanyang binigay na instruction ng ating Mayora Hani Lacuna. Kaya nagpatawag siya ng meeting. Regular kaming pinapatawag at nagbibigay siya ng instruction. At kasama rin po yan yung pagbabantay dito sa mga lugar na nabanggit nyo. Ang pinakasikat po dyan, pinakatanyag, syempre ito pong Divisoria. Ang gusto nga po ng ating Mayora, ang sabi niya sa amin, dapat maging maginhawa yung pagsashopping ng mga kababayan natin sa Divisoria. Dapat ayusin natin yung traffic, mas papabilis natin kung sakaling sobrang dami ng sasakyan, importante, tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Yun ang binigay niyang unang-unang instruction. Pangalawa, dagdagan natin ang kapulisan dyan para kung may mga ilangan ng tulong, madali tayong malapitan. May sapat ba kayong bilang ng pulis naman? Opo, ang ginawa namin, yung ibang pulis po natin dito sa headquarters, binaba po natin. Magkakaroon po sila ng duty, yung mga admin na personnel natin. Pag Sabado at Linggo, mag-extra duty muna sila dyan sa mga lugar na yan. Kasi mas kailangan po natin ang police visibility. Yun din po ang sinabi ng ating bagong talagang regional director. Ang sabi niya, ang kailangan natin, crime prevention and crime solution. Sa crime prevention, mas maraming pulis, mas kukonting krimen ang mangyayari. Yun po ang binigay niya instruction sa atin. So, hindi lang po, Karen, na dito sa Divisoria po tayo nagpadagdag ng mga kapulisan, kundi marami po kasi kaming malalaking palengke po dito. Palengke po ng Blumentritt. Yan po sa Quinta, sa Quiapo area. Kaya dinagdagan natin. At maliban po doon, may mga puok pasyalan po kami. Na pag ganito po, yan pong Luneta ay pinupuntahan din po ng tao. Yan pong Baywalk natin. Yung paligid po ng mga malalaking malls natin kasi siyempre dadagsain. So na-consider po namin yan, dinagdagan natin ng dagdag na kapulisan. Yan pong ating mga bus stations kasi siyempre mga kababayan natin, iuwitan ng probinsya. So lahat po yan na-cover natin dahil meron na po tayong security plan taon-taon para sa ligtas Paskuhan kung aming tawagin. Kailangan po yan, lalo na pagkaganito, may mga reported na bang mga maraming na nadukutan o ano po, sir? Yung pong ngayong linggo at nakaraang linggo, wala kaming nakitang pagtaas sa mga krimen na nangyayari. Pero ang paalala lang natin sa ating mga kababayan, pag pupunta tayo, mamimili tayo sa Divisoria, pupunta tayo sa mga mall o kung saan pa man na maraming tao, wag na ho tayong magdala ng mga mamahaling alahas natin. Yung sapat lang na pera ang mga dadalhin natin. Mamahaling cellphone. Ayun naman pong sa cellphone, ang katotohanan po niyan, hindi ho talaga natin maiwasan na magdala ng mga cellphone. Kasi po, siyempre, hindi naman ho tayo papalit-palit niyan. Ang kwan lang namin, maging mapagmatsyag, lalo na po yung pagkukuha ng mga picture, pag-selfie-selfie. Correct. Maging aware tayo sa sa kapaligiran natin. Huwag tayong kampante, di ba? Ganon. Opo, kasi ang mga kawatan po natin naghihintay lang po ng opportunity. Yes. Kaya sinasabi namin, you observe muna yung environment natin, yung paligid natin, kung nakita natin na safe,
saka po natin nilabas yung mga cellphone natin. Kasi unang-una, dapat maging responsible muna tayo. Pangalawa po, ang mga natin, yung mga kawatan, kagaya ng banggit ko kanina, naghihintay lang sila ng opportunity para mag-take advantage po sa atin. Okay. Alam nyo, pag na-interview ko yung mga taga dyan sa Maynila, bumabalik sa aking alaala, no, ko nag-aaral pa dyan sa Arhidalgo, sa Manuel L. Quezon University. Opo. Yan, bumabalik yung alaala ko lahat dyan, sir. Kaya, siyempre, paikot-ikot din ako dyan noon. Kaya dyan po sa University Belt po natin, Karen, Ayun, malapit na pong maging busy ang kali na yan. Kasi siyempre, pagdating po ng Enero, andyan na po yung ating traslasyon. Oo nga, tama yan. Malapit na po yan. Oo nga, ngayon ba naghahanda na kayo sa traslasyon? Dahil mag-iinero na? Matagal na po tayo naghahanda. So tuloy-tuloy na po ito. Kasi pagkatapos po nitong Yuletide season natin, yan po yung unang haharapin natin. Opo. Maliban po doon, siyempre, meron pa po Karen yung First Friday of the year, First Sunday of the year dyan po sa Quiapo. Yes. Doon pa lang dinadagsan na ng tao, nagkaka-traffic na po doon. Totoo po yan. Alam nyo, Maynila, isa sa pinakabising lugar yan sa buong Metro Manila. Siguro sa buong Pilipinas na yan Maynila. Maniwala kayo sa akin. But anyway, totoo po. Siguro baka, not unless kayo may gusto pang sabihin, ha? Pahihiram ko sa iyo yung programa ko, baka may gusto kang sabihin, hindi ko na itanong. Sige, go ahead po, sir. Baka meron kang gusto sabihin. Go ahead. Una po, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na, Karen, dito sa programa ninyo. At pinapaalam po namin na nandito po ang kapulisan ng Maynila na isisecure namin, lalo na yung mga nabanggit yung lugar. Dahil alam mo, pinakamura talagang bilihin ay nandito po sa area po ng Divisoria. Dinagdagan po natin ang mga patrollers natin dyan. At ang alam po natin, ang komersyo po sa Divisoria ay hindi lang po sa umaga, may night market pa po. Dahil siyempre ang mga gulay dyan po binabagsak. So, pumunta na po tayo. Welcome po kayo dito. At inaasahan po ninyo na nandito po yung kapulisan to secure you while you're in the city. At pag-ingatan po natin lagi ang ating mga gamit. Kung saan man tayo pumunta, maging responsable po tayo dahil ang mga kababayan natin, mga kawatan ay siyempre naghihintay lang po ng opportunity yan. Yun lang po, maraming salamat po. Kayo ba nagdagdag din? Huling tanong na ito, General Ibasen, nagdagdag ba kayo ng mga undercover, yung mga nakasibilyan? Kasama po yan yung mga undercover po natin. Complemented to Magko-complement po yan. Kaya lang dinadagdagan po namin yung naka-uniforme. Kasi sa pagka meron na po naka-uniforme, napakalakas na po ng loob ng isang kriminal na gumawa ng kanyang krimen pag nando na po. So yun po ang instruction talaga ng ating bagong talagang regional director, General Abery, na sinasabi niya na dagdagan ng pulis, ilagay sila sa places of convergence. Yun po ang kabilin-bilinan niya nung bagong assume po siya. Kaya yun po yung ginagawa natin dito sa lungsod ng Maynila. Okay, with that, sir, General Arnold Tomas Ibay, sir, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin. Mabuhay po kayo. Yes, sir, mabuhay din po kayo. Magandang gabi po. Manila Police District Director, Police Brigadier General Arnold Tomas Ibay, ang inyong napakinggan.